So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, I am Aliasir D. Dampas, and this report is the continuation of Abraham Lama's report, which is the financing management. So, sa part ko is i-represent ko ngayon is ang financing of a business. Financing the business is the capital of a business consists of those funds used to start and run the business. Okay, so when we say financing the business is ito yung pondo para sa negosyo or pagpapautang para sa negosyo. And it refers to the process of securing funds or capital to support and sustain a business's operations and growth. Capital may be of two types, which is the fixed capital and working capital. So when we say capital is ito yung puhunan, it refers to the money or assets invested in a business to start, operate, or expand it. Fixed capital refers to items both once and used for a long period of time. This includes such things as land building, fixtures, and equipment. So sa fixed capital is ito yung nagre-refer sa mga item na mabibili mo ng isang beses pero magagamit mo siya ng pangmatagalan. Like for example is sa land building. So sa land building is isang beses mo lang siyang bibilhin yung lupa pero magagamit mo siya ng pangmatagalan or pang lifetime. So sa equipment, ang example sa equipment is halimbawa is ang nagnenegosyo ka ng frozen foods. So pag ang negosyo mo ang frozen foods is kailangan mong bumili ng freezer. So bibili ka ng freezer. Isang beses mo lang bibilhin ng freezer pero magagamit mo ng pamatagalan. Ngayon proceed naman tayo sa working capital. So working capital is a type of funds which is needed for carrying out day-to-day operations of a business smoothly. The management of working capital is no less important than the management of long-term financial investment. Si working capital ay tumutukoy sa halaga ng pera at iba pang mapagkukunan ng negosyo mo na magagamit sa pang-araw-araw na operasyon para sa negosyo mo. Okay, so in addition, fixed capital and working capital. Fixed capital is something we own or our assets that we have na kahit wala tayong negosyo ay nagagamit natin at hindi nasisira. Ang working capital naman ay yung mga kinakailangan natin sa negosyo. Yung kapag may negosyo ka ay hindi mo magagawa yun pag wala ang working capital mo. For example, sa ingredients kung ang negosyo mo ay kakanin. Okay, bakit kailangan ng working capital? So, ang working capital ay mahalaga sa isang negosyo sapagkat ito ang nagbibigay ng pondo sa pang-araw-araw na operasyon. Ito ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan tulad ng pagbabayad ng mga utang, pagbili ng mga raw materials at iba pang gastos sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang sapat na working capital ay nagbibigay ng seguridad at kakayahan sa negosyo na maayos na gawin ang mga transaksyon at mapanatili ang normal na operasyon nito. So ngayon proceed tayo sa types of working capital. So the types of working capital is the net working capital, gross working capital, permanent working capital, temporary working capital, balance sheet capital, and cash working capital. So lahat ng ito ay i-explain ko. So net working capital. So sa net working capital is
ito yung isang pampinansyal na sukatan na kumakatawan sa kaibahan sa pagitan ng kasalukuyang assets at sa kasalukuyang liabilities ng isang kumpanya. So, ang formula nito is ito, net working capital equal current assets minus current liabilities. Okay, so ang kasalukuyang assets ay kinabibilangan ng cash, accounts receivable at inventory, habang ang kasalukuyang liabilities naman ay mga obligasyong dapat bayaran sa loob ng isang taon, tulad ng accounts payable at short-term debt. Okay, so isa sa mga halimbawa ng network capital ay kung ang halaga ng kasalukuyang assets ng isang negosyo tulad ng cash accounts, cash at accounts receivable ay mas mataas kaysa sa halaga ng kasalukuyang liabilities nito, tulad ng accounts payable. Ang net working capital ay isang sukat ng kakayahan ng negosyo na matugunan ang pangangailangan ng araw-araw na operasyon nito. Halimbawa, kung ang cash at receivables ng negosyo ay 50,000 at ang mga utang nito ay 30,000, so ang net working capital ay 20,000. So, gross working capital. Ang gross working capital ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng lahat ng kasalukuyang assets ng isang negosyo. Ito ay binubuo ng lahat ng uri ng kasalukuyang assets, kabilang ang cash, accounts receivable, inventory at iba pa. So, sa madaling salita, ito ay kabuuang halaga ng mga asset na maaaring maging bahagi ng operasyon ng negosyo. Hindi ito naglalaman ng kahit anong pag-aalis o offset ng kasalukuyang liabilities. Okay, permanent working capital. So, ang permanent working capital ay tumutukoy sa minimum na halaga ng capital na kinakailangan ng isang negosyo para mapanatili ang pang-araw-araw na operasyon nito sa pangmatagalang panahon. So, ito ay binubuo ng mga permanenteng bahagi ng kasalukuyang assets at kasalukuyang liabilities. So, sa madaling salita, ito ay bahagi ng working capital na kinakailangan ng negosyo sa pangmatagalang basis. So, kahit na sa ibang yugto ng negosyo cycle. So, ito ay nagbibigay ng financial flexibility na nagsisilbing pangmatagalan na buffer para sa operasyon ng negosyo. Ang halimbawa ng permanent working capital ay ang minimum na halaga ng puhunan or assets na kinakailangan ng isang maliit na tindahan ng halimbawa ng hardware para mapanatili ang pang-araw-araw na operasyon nito. Ngayon, proceed naman tayo sa temporary working capital. So, ang temporary working capital ay ito ay tumutukoy sa pansamantalang pangangailangan ng isang negosyo para sa pondo o yaman na ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon nito, kabilang ang pagtatanggol sa mga pagkakautang at pagsasagawa ng iba't ibang transaksyon. Ang halimbawa ng temporary working capital ay ang paghahanda para sa mataas na produksyon o panahon ng mataas na benta sa isang negosyo. Halimbawa, sa isang kumpanya ng paggawaan ng tsinelas ay maaaring magdagdag ng pansamantalang kagamitang pampasigla para sa pag-angkop sa mataas na demand sa panahon ng tag-init, kung saan mas marami ang bumibili ng tsinelas. Cash working capital. It refers to the portion of a company's working capital that is held in the form of cash.
So ang cash working capital ito ay tumutukoy sa halaga ng pera o cash na kailangan ng isang negosyo upang mapanatili ang pang-araw-araw na operasyon nito. Ang cash working capital ay naglalarawan ng liquid na agad na maaaring gamitin para sa gastusin, tulad ng pagbabayad ng utang o pagtustos sa pangangailangan sa oras ng mababang kita. Okay, so ang halimbawa ng cash working capital ay halimbawa ang tindahan ay maaaring kailangan ng cash para sa pagbili ng paninda mula sa supplier, pagbabayad sa mga empleyado at pangangailangan sa iba't ibang gastos tulad ng kuryente at tubig. Ang cash na ito ay nagiging mahalaga upang mapanatili ang maayos na daloy ng operasyon at maging handa sa anumang pangangailangan sa oras ng mababang kita o biglaang gastusin.